Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong article sa Daily Tribune. Bagong pasabog ni Senator Lacson tungkol sa mga palpak na DPWH sa flood control projects. Ito ang title sa article. Lacson bears toll fee like scheme in flood control projects involving salons. Magbayad ka, hindi ka makakadaan sa expressway kung wala kang toll fee. Ganito rin, kailangan mo magbayad ng 5 to 6% toll fee para makapasok ka, mangontrata ka sa isang distrito na kung saan ang congressman siya mismo ang contractor o kaya kamag-anak ng congressman yung contractor. Ito. The expose of passing through fees or toll fee-like payments in flood control projects involving congressmen in the House of Representatives and hearing personnel of DPWH was revealed by Opposition Senator Panfilo Lacson, adding to the overpricing or substandard construction or both of flood control and other government infrastructure projects. So, dagdag ito sa kanyang expose na 67 members of the House of Representatives in 2022 were allegedly contractors themselves. Okay? According to Lacson, the passing through hula-baloo happens if a contractor has to pay 5 to 6% of project cost for a project. Project cost for a project in a legislative district where the lawmaker is a contractor or where the lawmakers' relatives are contractors. So parang dumadaan ka sa INLEX. hindi ka makakontrata sa isang distrito kung hindi ka magbayad muna. Grabe. Sabi ni Lacson, for example, if a contractor builds a project in a district of a lawmaker who is a contractor who has relatives or contractors, he or she must pay a 5% passing through fee like a toll. That was already deducted from the cost of the project. This is known in the Department of Public Works and Highways, sabi ni Lacson sa isang radio interview. Further, he said, the fee is usually 5% but sometimes it goes up to 6%. Based on the information, sabi ni Senator, mga informasyon na natanggap niya sa mga contractors, the project is compromised. How will the contractor be compensated if he or she does not use substandard materials or take shortcuts? The government is thus shortchanged. Ito, mapipilitan talaga pag yung ganyang mga bayad-bayad. Kung ako ang contractor, talagang babawiin ko naman yung gastos ko doon sa materials. Magiging substandard talaga ang project dahil sa ganitong kalakaran. Okay, ang revelation ni Senator Lacson is only 14% of the budget goes to the actual construction project and the remaining goes to the corrupt officials. So, i-compare natin kay Mayor Magalong. Kay Mayor Magalong naman, 30% lang ang mapunta sa actual project. Ang malaki, mapunta sa lawmaker, 40%. 15% mapunta sa kontratista. So, halos pareha sila. Sabihin mo na lang, average, 35% lang ang mapunta sa project. Okay, Lacson cited as an example, the shortcut in the sectioning of a dike
or flood control mitigation project, where the project specification calls for 150 meters, but the contractor completes only 50 meters. Oh. So, next year, pupundahan ulit. Ganon pa rin. So, matagal matapos yung flood control project dahil palaging nababawasan. Biruin mo yan? Halos 60 to 70% na pupunta sa korupsyon. Okay, Lacson further revealed that in other cases, the contractor does not follow project specifications to drive sheet pile 6 meters into the ground, but only drive them 3 meters into the ground. The dike will be easily damaged because the contractor scrimps on materials. Siyempre, magtipid. So, ang kawawa dito, ang taong bayan, yung daling masira yung flood control project, daling so, baha na naman. So, pagdating sa baha, either nalulubog yung tanim, bahay, negosyo, at ang masama, buhay, nawawala. Ang mga mambabatas, ang mga contractors, hayahay. Yumayaman sila, samantalang ang taong bayan, naghirap. So, kailan ito matapos? I don't know. Maganda na sana yung nasimulan ng Pangulo. Yung mahiya naman kayo, yung binulgar niya sa kanyang SONA. Magandang umpisa sana yun. Kailan, so far, halos 2 weeks nang nakakaraan mula nung nagbanggit siya ng gano'n. Wala pang klaro na direksyon yung investigasyon. Sino bang mag-imbestiga? Mga kongresista din? Wala na, pumupurma ng mga kongresista, may 3 committee daw na mag-conduct ng investigation. To me, wala akong aasahan kung ang mga kontratista din, mga kongresista ang mag-imbestiga nito. Ang suggestion, dapat independent body. At si Mayor Magalong na ang nagbo-volunteer, siya ang head ng investigating body. Yan ang tunay, mapapanagot talaga itong mga, I don't know how we call it, mga manhid. Sabi ni Mayor Magalong, manhid, mga ipokritong na walang hiya, sabi ni So, salamat kay Senator Lacson at Mayor Magalong sa kanilang laban kontra korupsyon sa ating gobyerno. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga gyero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo gyero. So mag-atop na ni siya karon. O karon mo na ni ang iyang gipatindog nga balay. So mag-atop na gid siya. I-plaster ko. Ay atop tay videoon pa ga sunod. Do. Kate plaster ta musiko bata. Nga nakabalay ko. Lagi siya mo gigamit sa labaw ng kagawon nga adunay kalumong kasing nga kaming mga kabos iyang tutukan nga makabalay og Europe so dako ang ganti alang kanamo nga gihatag sa Dios. Hinaot ko nga sa nagdala og nagtabang ang Ginoo na lang may maghatag og kusog ingon sa iyang pamilya, ingon sa among pamilya ug kabanay. Hinaot pa unta nga magpadayon ang paghatag ug tabang sa mga taong malumong og balatian ug kasing-kasing. Kaya laygon ang Dios sila binas sa nagdumalan. So
Ora daghang salamat. Daghang salamat kuya. Managid ang balay ni kuya. So nindot na gid kayo nga tan-awon. O kining iyang balay dugay na ni nga iyang gipatindog apan ayha pa gyud natupan tungod sa kalisod sa ilang kinabuhi. Og salamat kayo sa Ginoo og sa tanan nga nagsuporta niining pagtabang sa sin nga daghan na gyud ang natabangan nga sama namo nga talaan.